Very to Mila. Sister Delia. Sister, wala ang mukha. Sister Susan. Ayun. Tapos, Sister Inay. Tapos, Sister Nimpa. At, ayun, Sister Irma. At si Brother Robert. Ayan. At ito po naman, sa face-to-face, narito po, Sister Irene, Sister Rita, Sister Susan, Sister Vivian, Sister Nani, Sister Benny 1, Sister Mercy 2, at Sister Faye. Po. Okay po. So ngayon nga pong umaga, muling mag-uusap sa atin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating kapatid na tunay nga sabi sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil lang po silang dalawang magkapatid ay binatan na namin dito na nakikinig. Purihin ng Diyos sa kanilang buhay. Ano po? Yan. So let us welcome this morning ang ating kapatid, Sister Nani Hernandez Gonzalez. Sister Nani Atienza Gonzalez. Yan. Okay po. Ate Nani. Ayan, dito. Yan, ihaharap dito sa kabila. Sa online at saka din sa ating face-to-face. Ito ang iyong microphone. Ay, nakaupo. Ang hirap baka hindi makita yung iyong. Okay, tama? Okay, naman. Ayan. Hello po, magandang umaga po. Sister Mila, Sister Medi, Sister Delia, Sister Susan. Hello po, Tia. Good morning po. Sister Limpa, Good Sister morning, Irma, Brother Robert. Brother Robert. Magandang umaga po. Good morning. Isang magandang umaga at mapagpala sa inyong lahat po. Lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay binigyan niyo po ng lakas ng katawan para kami po ay makarating ng ligtas dito po sa ating bahay ng bahag. Panginoon, linisin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang aking puso at isip upang ganap kong maipahayag ang iyong pong mga salita. Gabayan niyo po ako sa umagang ito na gagawin ko pong pagbabahagi. Masyadong yatang seryoso. Praise the Lord po. At ako po ay naririto naman po sa inyong harapan. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa akin. Unang-una po ay kay Lord. Maraming salamat po. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay yung napapanahon. Kasi ngayon po ay buwan ng pag-ibig, buwan ng mga puso. Dahil nga po puso, ito po ay may kaugnayan sa pagmamahal at pagpapatawad. Kung mahal po natin ang Diyos, kailangan po mahalin din po natin ang ating kapwa. Kasi lahat po tayo ay kanyang nilikha. Tayo po ay mahal niya, kaya dapat po ay tayo magmahalan. Ito pong aking ibabahagi ay yung pong 1 John 1:9. Subalit, kung ipinahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, patatawarin niya tayo at lilinisin sa ating mga kasalanan, sapagkat siya po ay tapat at matuwid. Tayo pong tao ay isinilang na makasalanan. Ngunit, sa pagmahal sa atin ng ating Panginoong Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya nga po, kung ano man ang ating nagagawang kasalanan, dapat tayo humingi ng tawad sa Kanya.
likas po tayo makasalanan dahil tayo po ay tao lamang na may damdamin. At tayo po ay nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Yun po ang ating kasalanan sa isip. Halimbawa po ay tayo nawala. Halimbawa ay wallet ko, dito ko lang ay pinatong. Bakit nawala? Siga na rilaan yung dumaan. Parang nagbibintang na po tayo noon. Hindi naman po natin kita kung kayo ko kayo po paano. Siyempre kasalanan po niya sa isip, kasalanan po niya sa Diyos. Yung lang ang dumaan, wala yung wallet ko din. Yun yung kumuha. Pero hindi natin kita. Ibad po yun. Masama yun. Hindi po tayo kaluluguran doon ng Diyos. Yun po yung ating anuhan doon sa kasalanan sa isip. Saka yung pumakisip tayo ng masama sa ating kapwa. Halimbawa, may ginagawa kasalanan sa akin, sana yung hindi mabalong doon kaya. Kaya mapahiga doon kasi para doon makapag-makadante. Yun po ay mali. Para sa akin, mali po yun kasi hindi tayo kaluluguran po ng Diyos doon. Tapos kung tayo naman po ay nagkakasala sa isip, sa salita po, halimbawa po ay tayo ay merong nakasamaan ng loob. Tayo ay mumurahin na agad yung tao. Hindi po yung maganda. Kailangan po kayong dalawa ay magpaliwanagan. Kung tayo magsasalita ng masama laban sa kanya kasi magagalit po yung Diyos. Hindi po gano'n yung tinuturo sa atin ng Diyos. Ang Diyos po ay talagang napakabuti at wala po siyang hangad sa atin kung hindi tayo magmanghalan, papatawaran po tayo. Ganun po yun. Tapos yun naman po tungkol sa kasalanan sa gawa, yung pisikal. Halimbawa, ikay minakawal na bito, kang ikan baril, at ikay mababaril na kaagad, o ikay kukuha ng ita, at ikay mananaga, wala tayong karapatan na gawin natin sa kapwa natin. Kasi tayo ay binigyan ng buhay ng Diyos sa pamamagitan ng ating magulang. Kung ayaw ng Diyos na tayo ay mabuhay, kahit pa yung sinong magulang, hindi tayo magiging tao. Di po ba? Parang ganun po yung ating doon. Sabi nga po ay kung mayroong isang taong nakasala sa atin, kung siya po ay nahingi ng tawad, siya po ay ating patawarin. Kasi nga po ay tayong tao lamang. Kaya po dapat ay tayo ay magpatawad. At kung hindi naman po siya nahingi ng tawad, ay di pinalaman po natin. Ganun po yun. Kahit po halimbawa ilabot sa loob natin yung kanyang ginawa o yung kanyang sinalita, kung baba na lang tayo, kung siya hindi nahingi ng tao, di bahala siya. Basta kay Diyos ko, patawarin mo po siya. Parang pag yung patawarin mo po siya, hindi niya po alam yung kanyang sinasabi, yung kanyang para kung ganon. At kung tayo naman po ang nakagawa ng kasalanan sa kapwa natin, di humingi po tayo ng tawad, mag-sorry. Kung ayaw po naman niya, di manalangin na din po tayo. Ganon po yun, kasi nga po ay sabi ay, kung ang tao ay kung makagawa ka sa iyo ng kahit na ilang kasalanan at magsosorry, patawaran mo rin po siya ng maraming beses. Kung maraming beses siya nahingi ng tawad sa iyo. Sabi nga po ay mahalin mo ang iyong kapwa-kaaway. Ay di mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kung ang Diyos nga po ay nakapagpatawad, kailangan naman po tayo ay hindi makapagpatawad. Tapos ay yung pong ating pong kautusan, may po ba ay 10, ay naging 2 na lang. At atin pong unahin ang Diyos, mahalin po natin ang Diyos ng una sa lahat. At ang pangalawa po ay mahalin po natin ang ating kapwa, kagaya ng pagmamahal po natin sa ating sarili. Ayun po lamang. Praise the Lord po.